Welcome to Mitsubishi Agent Coulson! Hello mga kamitsu. So pag-usapan natin yung napapabalita sa mga nagbebenta ng second hand regarding sa LTO na kailangan nyo yan i-report daw sa kanila. So binibigyan kayo ng 5 araw after nyong naibenta yung sasakyan. So ang kailangan i-presenta doon mga kamitsu is yung ORCR, date of sale, saka both buyer and seller na ID. So, isipin nyo, wala sinabing ID. So, yung mga primary ID po yan, government primary ID. Para at least malinaw sa inyo, baka pagdala lang kayo ng team. So, malamang sa malamang, hindi tatanggapin yon. So, kailangan yung valid na primary. So, ngayon, marami kasing, syempre, nagko-complain ka agad dyan. Dahil nga naman, ang multa is 40,000. 20 raw yan sa buyer and 20 raw yan sa seller. So, para sa akin, para sa safety yan. Kasi maraming nangyayari, nabigyan ko yung sample. May nangyayari mga scammer na binibenta yung sasakyan. Then, fake yung mga ORCR na binibigay. And then suddenly, malalaman nila na pasalo lang pala yung unit. So, ibig sabihin, hindi pa, hinulugulugan pa ng first owner yung sasakyan. So, yung nagbenta sa inyo, yung tipong sumalo. No? Maraming ganyan nangyayari. Sinalo. Kaya, pag sinalo, scammer yun. Ibebenta niya as cash. May tumawag sa akin minsan sa ganyan Nadali siya. Tumawag sa akin, humingi ng tulong. Gusto niya makatiyak. So, eksakto dito sa amin na nabili. Nakita ko sa system na under financing pa. Na hindi pa bayad yung unit. Binili niya ng cash yun. So, na-scam siya. So, iwas po talaga pagdating sa mga ganyang pasalo. O kaya, hindi lang naman sa pasalo. Once na nagkaroon ng problema yan, disgrasya man yan, or nagamit sa kriminalidad, yung sasakyan na yan, syempre, kasama ka sa investigasyon yan dahil ikaw ang first registered owner niyan. So, talagang yung mga nagbebenta, yung buyer, talagang dapat yung asikasuhin niya yan. Yun ang reason kung bakit may ganyan. Hindi naman ino-obligate hindi naman payment yung 40. Yun yung patakaran nila na kailangan mo sumunod. Siyempre, kung ikaw naman legal sa transaction na nagaganap, ayusin mo. Nako, baka mahirap to dahil may magmumulta ako. So, siyempre, yung mga scammer, iiwas sila sa ganun. May iwasan talaga yan. Pero kung legit yan, okay lang. Kasi nga, katulad yung sinabi ko, baka magamit yan sa sasakyan sa mga kriminalidad. Ano nangyayari yan mga nakakaarnap, ginagamit yan. Ikaw ang registered owner, istorbo yun. Diba? Istorbo yun. Kasama ka sa iimbestigahan dyan dahil naka-registered sa'yo yan. Imbis na inayos mo na at isinalin mo na. So, required ang mga buyer na ayusin po yung ipangalan, yung ORCR, siyempre, dun sa bumili. So, binibigyan din sila ng mga ilang araw. So ngayon, disclaimer, isa lang naman po ako ahente. Hindi ako authorized magsalita regarding dyan. Siyempre, LTO ang nakakalam yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kasi maraming hindi nakakalam. So, mas maganda na yung may idea kayo na ito, i-share nyo itong video na meron na palang ganun. Pero make sure na ang final na pakikinggan nyo is yung LTO. Mas maganda puntahan ninyo. Kasi baka minsan, itong video na to hindi na pala updated kinabukasan, nag-iba na. So, kailangan yung bumisita mismo sa LTO, kahit anong branch yan, matanong nyo sa kanilang information para at least updated tayo. So, yun na lang. Iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe para at least updated kayo sa mga nangyayari pagdating sa sasakyan, sa car loan application, sa mga auto loan tips ko. Importante yun para ma-approve kayo. Mapataas natin ang approval. Ikwento nyo sa akin lahat para at least alam natin kung anong gagawin.
So, ganyan na lang mga kamitsu. Sana may natutunan kayo. I-share nyo itong video na to sa mga kaibigan nyo, sa Facebook nyo, para at least public malaman na nila. Kasi maraming hindi yung nakakalam.